Ang relasyon sa pagitan ni Arnold Clavio at Sara Balabagan ay isang kontrobersyal na issue na muling lumutang noong taong 2020 matapos ang matagal na pagtatago ng katotohanan. Ito ay may kaugnayan sa isang lihim na ugnayan noong dekada 90 na nagresulta sa panganganak ni Balabagan sa kanilang anak. Upang mas maunawaan ang kwento, ating himayin ito sa iba't ibang bahagi ng kanilang buhay. Si Sara Balabagan ay isang dating OFW na nagkaroon ng malagim na karanasan sa Middle East. Siya ay pinanganak noong 1979 at lumaki sa isang mahirap na pamilya sa Mindanao. Dahil sa kahirapan, siya ay napilitang magtrabaho bilang isang domestic helper sa United Arab Emirates sa murang edad. Sa kasamaang palad, siya ay naging biktima ng pang-aabuso ng kanyang employer. Noong taong 1994, sa edad na 14, napatay niya ang kanyang amo habang ipinagtatanggol ang sarili mula sa tangkang panggagahasa. Dahil dito, siya ay sinentensyahan ng parusang kamatayan. Subalit, matapos ang pandaigdigang kampanya at interbensyon ng pamahalaan ng Pilipinas, ang kanyang sentensya ay binawasan sa 1 taong pagkakakulong at 100 lashes o hampas ng latigo. Siya ay nakalaya noong 1996 at bumalik sa Pilipinas bilang isang bayani. Habang nasa piitan si Sara Balabagan, naging isang malaking balita ang kanyang kaso sa Pilipinas. Isa sa mga mamamahayag na tumutok dito ay si Arnold Clavio, isang batikang journalist ng GMA Network. Bilang isang news anchor, isinapubliko niya ang kwento ni Balabagan at nagbigay ng malawakang coverage tungkol sa kanyang paglilitis. Dahil sa kanyang trabaho bilang isang reporter, nagkaroon ng malapit na ugnayan si Clavio at Balabagan. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, si Balabagan ay naging tampok sa maraming panayam, kabilang ang mga programa na pinangasiwaan ni Clavio. Dito umano nagsimula ang kanilang personal na relasyon. At ito ay ayon mismo kay Sara. Nagkaroon sila ng lihim na ugnayan ni Arnold Clavio nung siya ay 17 taong gulang. Sa isang Facebook live session noong August 2020, isiniwalat ni Balabagan na ang kanyang panganay na anak ay bunga ng kanyang relasyon kay Clavio. Saad niya, "Inaamin ko po na ang ama ng aking panganay ay si Arnold Clavio. Alam ko po na nagkasala ako sa kanyang may bahay. Simula nung nagkaroon kami ng relasyon ni Arnold, ang payo niya sa akin, walang aminan. Kahit anong mangyari, huwag kang aamin." Napaniwala niya ako. Habang patuloy ang kanilang lihim na relasyon, nabuntis si Balabagan. Ang pagbubuntis ay isang malaking dagok sa kanyang buhay, lalo na't siya ay isang kilalang personalidad sa panahong iyon. Hindi kailanman inamin ni Clavio sa publiko ang tungkol sa bata, kaya't pinanindigan ni Balabagan ang pagiging isang single mother. Sa kanyang revelasyon noong 2020, sinabi ni Balabagan na hindi siya nakatanggap ng suporta mula kay Clavio sa pagpapalaki ng kanilang anak. Bagamat hindi niya tahasang binanggit kung paano ito nakaapekto sa kanya, malinaw na isa itong masakit na bahagi ng kanyang buhay. Matapos manganak, pinili ni Sara Balabagan na lumayo sa showbiz at mamuhay ng pribado. Siya ay lumipat sa Amerika at naging isang motivational speaker at Christian minister. Ikinasal siya at nagkaroon ng sariling pamilya. Ngunit, hindi niya ipinahayag ang tungkol sa ama ng kanyang panganay na anak hanggang sa kanyang revelasyon noong taong 2020. Samantala, si Arnold Clavio ay nanatili bilang isang respetadong journalist. Hindi siya nagbigay ng anumang pahayag ukol sa mga sinabi ni Balabagan at patuloy niyang ginampanan ang kanyang tungkulin bilang isang broadcaster sa GMA Network. Sa kabila ng lahat, sinabi ni Balabagan na napatawad na niya si Clavio at wala siyang hinanakit dito. Saad niya, "Ang mahalaga, napatawad ko na siya at ang sarili ko. Ayokong mamatay nang may kinikimkim na galit sa aking puso."